And I really would like to emphasize to Mr. Monsod, please update your knowledge, sir. May Google na po tayo ngayon, may internet na po tayo ngayon. Ano mga Mars? Updated ba kayo sa mga session sa Senado? Tungkol sa constitutional reform na pinangungunahan ni Senator Robin Hood. Tumagal lang naman siya ng may 3 oras nung unang session nila nung August 25, 2022. At halos 4 na oras ang itinagal nung pangalawang session nila nung August 26, 2022. Wala kayong time panoorin. Tinatamad kayo dahil sobrang haba. Yes, I got you. Isang mabilisang chika lang to mga be. At silipin natin kung anong mga ganap ang nangyari sa ginawa nilang sesyon. Thursday, 9 AM nagsimula ang live broadcast. Pero huwag nyo nang sayangin ang oras nyo at skip nyo na sa 18-minute mark kung saan nagsimula ang sesyon. Siyempre, nung una may opening remark si Senator Padilla at ipinakilala ang mga present that time sa meeting. Andito sila Senator Tolentino at Senator Gatchalian. Online naman sila Senator Angara at Senator Bongo. Kasama din nila ang kanilang mga resource person na sila Correct Movement Orion Perez Dumdum, Executive Director Jonathan Malaya, Constitutional Committee Representative Ding Generoso, ilang mga profesor, at si Attorney Christian Monsod na isa sa mga gumawa ng bulok na 1987 Constitution. Anyway, 22-minute mark ipinakilala ni Senator Padilla ang bumubuo sa committee ng Senado. 24-minute mark sinimula ni Senator Padilla ang kanyang opening speech. Tinalaki dito ang importansya ng isang konstitusyon sa isang bansa. Tinalaki niya din ang brief history ng ating konstitusyon. Alam niyo bang tayo pala sa buong Asia ang pinakaunang nagkaroon ng isang republika at sariling konstitusyon? Taray, di ba? Tinalaki niya din kung ano ang agenda nila sa kanilang sesyon. Kailangan magbigay ng isang presentation ang mga naimbitahang resource person para masagot ang mga tanong na kailangan ba ng pagbabago sa saligang batas at ano ba ang mga paraan sa pagbabago nito. In fairness, malinaw at mostly in Tagalog ang kanyang pananalita kaya madaling maintindihan. 42-minute mark dapat si Attorney Christian Monsod ang maunang magsalita. Kaso mukhang natakot ata. Hindi ko lang sure. Mauna na lang daw muna sila bago siya magsalita. Importante! 43-minute mark inumpisahan ni Sir Jonathan Malaya ang presentation. Sinagot niya ang mga tanong kung kailangan bang amyendahan ng ating konstitusyon. Hindi na daw dapat pinagdedebatihan pa at 36 years na ang nakalipas. At alam na daw natin kung ano ang dapat ayusin dito sa ating sistema. Hindi daw siya naniniwala na ang konstitusyon natin ay perpekto. Wala daw perpektong konstitusyon sa buong mundo. Sino ba kasing nagsabi na the best yung 1987 Constitution? That our 1987 Constitution is the best in the world. Tinalakay niya kung ano-ano ba ang ilan sa mga dapat amyendahan sa ating sistema. Andyan ang tandem voting, presidential term, electoral and political reform, issue sa party list, powers of the Supreme Court being expanded, pagbuo ng constitutional courts, judicial appointments, anti-dynasty, issue sa strong political parties at ang issue sa pagpapasok ng mga foreign direct investments. Fun fact! Tayo lang sa buong mundo ang may batas tungkol sa mga FDI na nakapaloob sa ating konstitusyon. Sino kaya ang pinoprotektahan nito? Tayo ba talagang mga Pilipino o ang mga oligarko? Hinighlight din ni Sir Jonathan na kailangan na nating umpisan ito ngayon. Dahil kung gagawin ito sa latter period ng isang administrasyon, sasabihin na naman ng mga kontra dyan na term extension na naman daw to ng mga politiko. Tinalakay din niya ang mga paraan kung paano natin gagawin ang nasabing reform. Using Constituent Assembly na binubuo ng Senate at House of Representatives, using Constitutional Convention na binubuo ng elected members ng Congress, at ang People's Initiative na kung saan taong bayan ang boboto sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kinwestiyon naman ito ni Senator Padilla at inalam ang mga karagdagan detalye tungkol dito. As per Sir Jonathan, mahirap daw at magastos ang People's Initiative kaya hindi ito advisable. Kung maliit na changes lang naman daw ang gagawin sa konstitusyon ay pwede na ang Constituent Assembly. Pero kung malakihang revision ang gagawin ay mangangailangan tayo ng isang Constitutional Convention. 1 hour 14-minute mark binigyan ng chance ni Senator Padilla na magsalita si Attorney Monsod. Although parang hindi niya ata alam kung paano paganahin yung mic, kailangan niya pa ng mga 3 tao para maayos ito. Salita din naman si Tanda, si Attorney. Nagriba siya ng konti para kunwari may nasabi. Tapos diretsong puri na naman sa kanyang baby na 1987 Constitution. Na kesyo hindi daw ito nag-fail kundi ang mga taong nagpapatupad dito. Tama? 36 years nang pumapalpak ang implementation nito. So, sinong tao ang hinihintay mo para mapatakbo ito ng maayos na boknena ka? Tapos bago daw niya sagutin ang mga queries ng committee na ito, importante talaga. Eh babasahin niya daw muna ang kanyang pinrepair na madramang speech. Be, akala mo script ng maalaala mo kaya sa kadramahan. The inspiration of the 1987 Constitution was EDSA. Motherhood statements at personal opinion ang lumipad. Para kang nakinig sa fairy tale stories mula sa Hiraya Manawari. Tapos sisingitan mo ng mga tagline na never again. Never again to any authoritarianism. Never again to any foreign domination of our economy. Mga galawon talaga nito eh. Masyadong obvious huy. At bago pa niya matapos ang isang libro ata niyang sinulat na kwentong kutsero. And sa 1 hour 28-minute mark, magalang siyang pinahinto ni Senator Padilla para diretsuhin at itanong kung pabor ba siya sa mga amendments sa konstitusyon. Pumapayag po kayong magkaroon ng amendment sa 1987 Constitution. Amendments that are needed, and I think it's good time. Pumapayag naman daw pala siya if they are needed. O yun, tapos! Dami pag sinasabi, payag din naman pala. Yun nga lang, payag daw siya kung amend or refine lang, pero hindi daw pag-revise. Dahil wala daw tayong makikitang document sa mundo na nagsasabing one system is better than the other. Spoiler alert, fake news ito. Because there is no literature in the world
that says one system is better than the other. Wala bang internet to si tatay? Baka pwedeng pakabitan. Siya na lang ata ang hindi pa nakakaalam na mas superior ang parliamentary system over presidential system. Oo, pakabitan na lang siya ng internet. Pasuyo na lang, no? Total, hindi naman to i-fact check ng mga bias nating mainstream media. 1 hour 28 minute mark, tinanong siya ni Senator Padilla kung anong say niya sa 60-40 policy. Madami naman daw batas na nagpapapasok sa mga FDI. Kaya no need na daw i-abolish pa yung 60-40 policy. Kahit daw ang World Bank ay hindi sinisisi ang konstitusyon ng isang bansa sa pagbaba ng mga pumapasok na foreign investors dito. Sa true ba yan, Paps? Binanggit pa niya ang media at advertising na kesyo worldwide na daw ang mga sektor na to. At sa education sector daw ay hindi na daw dapat papasukin ang mga foreigners sa ating bansa. Huwag daw sisihin ang konstitusyon, kundi ang dapat sisihin ay ang political dynasties at ang loophole ng party list system. 1 hour 42 minute mark, nag-umpisa na ang presentation ni Sir Ding Generoso. Ni-recap niya ang mga katanungan na kailangan sagutin sa kanilang presentation. At inumpisahan niya ang kanyang presentation sa pagbasa ng isang parte ng ating 1935 Constitution na kung saan ay nakasaad dito na dadating ang panahon na kailangan natin baguhin ang ating saligang batas. In fact, meron na daw tayong dating sistema na parang federal. In-emphasize niya ang problema ng isang unitary system, lalo na sa hindi balancing budget allocation sa mga rehiyon. 1 hour 59 minute mark, magalang na pinahinto muna ni Senator Padilla si Sir Ding Generoso para pagsalitain si Senator Gatchalian. Tinalakay niya kagandahan ng Economic Provisions Proposal at ang pagbubukas ng ating bansa sa mga foreign investors. Aalisin na sa konstitusyon ang 60-40 policy at ilalagay ito sa Congress kung saan sila ang magdedesisyon sa pagbabago ng nasabing batas kung kinakailangan. 2 hour 4 minute mark, nagpahayag ng suporta si Sir Jonathan Malaya patungkol sa Economic Provisions Proposal at in-emphasize ang importansya ng foreign investment sa pagbangon ng ating ekonomiya. Sinabi niya na mas naunahan pa tayo ng ibang karating bansa sa pagkuha ng mga FDIs. Pabor din daw siya na alisin sa konstitusyon at ilagay sa Legislative Department ang pagsasabatas ng mga foreign investors. Dinebunk din niya ang sinabi ni Attorney Monsort regarding sa foreign investors sa education sector na hindi na daw natin kailangan pang dumayo ng ibang bansa para sa mas mataas na kalidad ng edukasyon kung meron naman silang mga paaralang available dito sa ating bansa. Nag-agree din siya sa sinabi ni Sir Ding Generoso na iba ang mundo nung sinulat ang 1987 Constitution kumpara sa mundo natin ngayon, kaya kailangan na nating mag-adapt. 2 hour 11 minute mark, itinuloy ni Sir Ding Generoso ang kanyang presentation. Ibinida niya ang game plan ng CONCOM kung saan magsisimula ang reforma sa structure ng gobyerno, political reform, pagpapalakas ng anti-corruption agencies, pagpapalakas ng judicial system at reforma sa ekonomiya. Sa pagbabago ng structure, magkakaroon ng 16 symmetrical region at 2 asymmetrical regions. At federal presidential ang design na may konting parliamentary feature. 2 hour 13 minute mark, ni-request ni Senator Padilla na marinig muna ang game plan ng CONCOM sa economic reform. Aniya, parang parehas lang ito ng prinsipyo ng economic reform policy kung saan aalisin sa konstitusyon ang 60-40 policy at ibibigay sa Congress ang paggawa ng batas para sa mga foreign investors. Ang pagkakaiba lang ay sa version ng CONCOM ay kailangan i-consider ng Congress ang national interest sa pagpapasok ng mga FDI. 2 hour 17 minute mark, nag-request si Senator Gatchalian na imbitahan ng NEDA, National Security Council, DOE, MWSS, DOTR, CHED at DepEd. Ito ay para tanungin sila kung may papasok ba talagang mga investor pag nagbukas tayo ng mga FDI. 2 hour 21 minute mark, umepal na naman si Lolo Monsod na kesyo hindi naman daw kailangan magbago ng konstitusyon. Ibinida niya pa ang Amerika na kesyo wala daw massive revisions na ginawa sa kanilang konstitusyon mula noon pa. Structure ba daw talaga ang problema o ang mga taong nagpapatakbo nito? Sumegway at kinwestiyon niya ang pagpospone ng barangay elections. Sino daw ang may kasalanan nun? Structure o mga taong nagpospone nito? 2 hour 26 minute mark, nag-disagree si Sir Jonathan Malaya sa mga statements ni Attorney Monsod. Ginawa ng example ang kakulangan ng 1987 Constitution patungkol sa mga batas sa political dynasty. 2 hour 26 minute mark, todo tanggol syempre si Tatay Nyo Monsod. Na kesyo nung sinulat daw nila ito, ang nasa isip daw nila, baka hindi na daw kailangan ng ganitong batas ngayon. O, anyari? Hindi mo pa rin nare-realize, no? Napalpak yung ginawa niyong konstitusyon? Iginiit niya na ang solusyon daw ay isang bottom-to-top changes na magsisimula sa barangay level. Kailangan daw ng new generation of leaders na manggagaling sa mga mahihirap. 2 hour 31 minute mark, pag ganun daw ang ginawa natin, baka abutan natin ng second coming ni Jesus Christ. Pabirong-biro ni Sir Ding Generoso. Pagka ganun po ang susundan natin ay abutin po tayo ng second coming ni Jesus Christ. Pinoint out niya na ang mga tao ay hinuhubog ng sistema. At kung sisisihin nyo ang mga taong nakaupo sa pwesto, paano ba sila napunta sa pwesto in the first place? Hindi ba dahil sa sistemang ginawa ng ating konstitusyon? Hinalin tulad niya ang mga motorista sa Metro Manila na pumupunta sa Subic. Dahil lang isang motorista na bara-bara mag-drive sa NCR maayos mag-drive pagdating sa Subic dahil sa maayos na sistema. Ganun din daw ang behavior ng tao dati na kapag nag-good night sa mga magulang ay pumupunta sa kwarto at nagmamano. Pero ngayon ay isang PM na lang sa kanilang mga cellphone. Nabago ang behavior dahil sa sistema. Kinwestiyon din niya ang statement ni Attorney Monsod na kailangan daw manggaling sa mahihirap ang mga bagong generations ng leaders. Dahil kung tatakbo ka daw ngayon sa ating current na sistema at wala kang pera ay hindi ka mananalo. 2 hour 35 minute mark, sumang-ayon si Senator Bato de la Rosa kay Sir Ding Generoso. Dahil sa experience daw niya ay madami na daw siya nakitang barangay captain na mula sa mahirap. Pero nung nakaupo na ay kinain na ng sistema at nabago ang ugali nung yumaman dahil sa pwesto. Although mataas daw ang respeto ni Senator Bato kay Attorney Monsod dahil ilan na lang daw silang buhay na sumulat sa ating konstitusyon. Ito na lang ata na nakikita ko ngayon
na constitutionalist talaga, sir, na patay-patay natin yung iba. Tinanong niya kung ano ba daw talaga ang intensyon nila sa paglalagay ng party list system sa ating konstitusyon. 2 hour 38 minute mark sagot ni Atty. Monsod para daw ito sa mga marginalized sector ng ating bansa. Naaabuso lang daw ito ng mga politicians pero dahil daw sa party list system tumaas daw ang quality ng discussion sa Congress. Yun ang sabi. 2 hour 40 minute mark Senator Bato affirms na gusto niya matanggal talaga ang party list system. Kasi kung naaabuso daw ito ng mga politiko, di dahil daw yun sa hinahayaan ito ng sistema. Kaya para maayos ang problema, kailangan nating ayusin ang sistema. Correct! 2 hour 41 minute mark parang walang narinig ang tatay nyo at pinasaringan pa si Senator Bato. Wala daw kasi si Senator Bato kanina kaya inulit niya ang kanyang proposal. Natanggalin ang limit na 3 representatives sa party list system. Dapat organic members ang magiging representatives ng party list. At magkaroon ng anti-dynasty provisions laban dito. 2 hour 42 minute mark Senator Bongo enters the discussion at binasa niya ang kanyang speech. Binigyan niya ng highlight ang kahalagahan ng federalismo. Kung paano ito makakatulong sa ating bansa sa pag-unlad lalo na sa mga local regions. At suportado daw niya si Senator Padilla sa ginagawang pagsulong nito sa Senado. Pinaalala din niya na ito daw ay parte ng advocacy ni dating Presidente Rodrigo Duterte at nagpahayag na ang magiging challenge daw talaga nito ay kung paano ipaiintindi sa mga tao ang kahalagahan nito. 2 hour 48 minute mark Sir Orion Perez Dumdum enters the battlefield. At wala nang intro, ginisa niya agad sa sariling mantika si Atty. Monsod. Sobrang mali po yun. Totally wrong. Hindi daw totoong naisulat ang konstitusyon ng Amerika nung panahong may equal rights sa kanilang society. Dahil present ang slavery nung mga panahong iyon. Hindi daw totoo na ang World Bank ay hindi tinitignan ang konstitusyon para maging dahilan sa pagpasok ng mga foreign investors. Wine-weaponize daw ang restriction na ito laban sa mga kumpanyang gusto magnegosyo sa ating bansa katulad ng FedEx at Angkas. Pinoint out din niya na ang 1987 Constitution ang nagpalala ng mga dynasties dahil may mga pag-aaral ng mga dalubhasa na ang paglalagay ng term limits ang nagpapalaganap ng mga political dynasties. Regarding naman sa kung ano ba ang dapat ayusin, tao ba o sistema, ginawa niyang example ang pagkakaiba ng North at South Korea. Parehas silang Koreans pero magkaiba ang ugali at antas ng pamumuhay dahil sa kanilang magkaibang sistema. Ginawa din niyang example ang basketball. Na kapag gustong manalo ng isang team, hindi mo papalitan ng lahat ng players. Papalitan mo ang coach na gumagawa ng bagong sistema ng mga players para sila ay manalo. Shoutout nga pala sa coach ng Gilas Pilipinas ha. Congrats sa mga bagong learning experience nyo. Na keso hindi naman daw natin kailangan ng mga foreign coaches para manalo. Diba? Diba? Totoo ba yun? Baka nga paulit-ulit na learning experience lang ang kailangan natin na. Dinibak din niya ang statement ni Atty. Monsod na wala daw kahit anong literature sa mundo ang nagsasabing one system is better than the other. There is so much, a plethora of literature, particularly on federalism and parliamentary system. And I really would like to emphasize to Mr. Monsod, please update your knowledge, sir. May Google na po tayo ngayon, may internet na po tayo ngayon. Ako hindi ko talaga kinaya ang panggigisa ni Sir Orion dito. Kulang na lang pumunta ako doon at abutan ng first aid kit sa Atty. Monsod kasi burn! 2 hour 55 minute mark magalang na ininterrupt ni Senator Padilla ang nag-iinit pa lang na si Sir Orion at ipinaalala na wala ng oras ang sesyon at ipagpapatuloy na lang daw nila ang diskusyong kinabukasan. Ipinaalala din niya sa lahat na iwasan ng direct attack sa mga resource person dahil mukhang umiiyak na daw ata yung isang matanda doon. Hechos. 2 hour 58 minute mark natapos ang sesyon. Sa dami ng kanilang pinag-usapan, isa lang talaga ang tanong ko, no? Ano kaya yung burger na kinakain ni Sir Jonathan Malaya at mukhang sarap na sarap siya? Parang nagutom ako bigla. Masarap ba, sir? Aba, masarap daw. Pero wala kayo sa lolo ko ha, naka-Apple Watch pa ata. Tutol na tutol sa pagpapasok ng mga foreign direct investors at support local business peg pa ang eme. Pero siging tangkilik sa mga produkto ng mga foreigner. Parehas na parehas sa mga galawan ni Boy Maclot no? Kung gusto nyo mapanood ang breakdown natin sa makaganapan nung second day na kanilang session, ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung video or yung link sa description box. Magdala kayo ng first aid kit ha, kasi may natusta na naman ata. See ya!